Narito na tayo, mga kapatid. Huwag kayong uuwi na hindi niyo nakukuha ang basbas, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Inihiling ko sa Kanya na sa sandaling ito ay ibabahagi niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu. Ibabahagi niya sa kapulungan ito ang isang malakas na kapangyarihan na siyang pupukaw sa ating damdamin para tayo magpanibagong sigla at magpanibagong lakas at hawakan nating buong giting at tatag ang pananagutang tinanggap natin sa Diyos. Kung ganon, nakikita na nating kumakalat na ang pagdating ng iglesia bilang pagpapatotoo sa ebanghelyo ng kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Pag itinanong niyo sa akin, kapatid, ano pa po kasunod? Saan naman ho kayo magtatatag? Ewan ko. Pero ang sabi rito, ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa. Kung magkagayon ang kasunod, darating na ang wakas. Kaya namin sinikap na makita kayo para matupad na ang isa pang itinakda ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, ayos na. Hindi naman sinasabi ng Diyos na maakit natin ang lahat ng bansa. Ang sabi nito, ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian bilang patotoo. Kaya kayo at ang iba pang mga kapatid kung saan nakarating sa lahat ng panig ng mundo, hinihimok namin. Ipangaral ninyo. Imisyon ninyo ang iglesia. Kaya tanggapin nila kaya hindi. Sabihin ninyo kung anong tunay na kaligtasan. Sabihin ninyo kung alin talaga ang kaparaanan sa kaligtasan. Ang tunay na iglesia ni Kristo. Tanggapin nila at hindi na kapag patotoo kayo, darating sa Kristo. Yan po ang dahilan ng aming pag-aayos sa iglesia. Pati buhay, lalo na pamumuhay. At ang unang-unang hinihilingan ko ng katapatan itong aking mga kasamang mga ministro na wala sanang kahit isa bang magtataksil o magkikipagtalusira o magpapabaya kasama ang mga may tungkulin, mga aawit. Hindi kayo lugi. Mapagod kayo, mapuyat kayo, mga kapatid, na sumasama sa akin kahit saan. At yung iba pang galing pa sa Amerika at kayo, nang palagay ninyo para kayong napatapon, hindi. Pagdating ni Kristo, kasama kayo. Mula sa lahat ng dakong naabot ng iglesia, si Kristo'y darating. Darap na niya ang iglesia, nakakalat na sa iba't ibang panig ng daigdig. Sabi ng Biblia, lahat ng mga kumahalap na yon, titipunin niya para isama sa kaligtasan. Huwag lang kayong maalis sa iglesia. Parisan ninyo ang unang iglesia, matatag sa pananampalataya. Ang unang iglesia sa Tesalonica noong panahon ng mga apostol, matiisin sa kabila ng mga pag-uusig. Hindi sila nang hina. Malapit na araw ng pagliligtas, paiiwag kapatid. Kung sasabihin niyo sa akin, kapatid, paano po? Minsan mo sapi-sapi ng aking problema. Maraming pagsubok na dumarating sa buhay ko. Mahina na po ang katawan ko. May problema ho ako sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa asawa. Hindi ho sila iglesia. Ang pagpapalay inilalaan sa mga sumasamba. Kaya masamahin din po sumasamba. Paano kapag papalain ng Diyos? Kaya kanina, alam na alam kong ang Diyos ay naririto sapagkat gusto na niyang magpala sa masasabi, sa lalapit, sa dudulo. Kapares ng sabi nito, Diyos ko, pakinggan mo ako. Saan man ako naroon, kahit ako'y nasa malayo, kahit narito na ako sa wakas ng lupa, hihingi ako sa iyo ng tulong. Pagka ako nang hihina, akayin mo ako, ilagay mo ako sa isang dakong matatag. Ilagay mo ako sa dako ng bato ng kaligtasan. Kaya hinihiling ko sa Diyos
alam kong nakikinig siya. At kay Jesus na alam kong narito siya. Basbasan sana ng Diyos kayong lahat. Kung sakaling hindi tayo magkita dahil sa hindi na kayo makabalik sa atin. Kung sakaling hindi na rin nyo makita ang ilan ninyong mahal sa buhay. Pero isa lang ho ang nasisiguro. Dahil kukunin ni Kristo kahit saan man naroon ang kanyang mga hinirang, tiyak na kasama kayo, tiyak na kasama ang lahat ng nasa iba't ibang panig ng daigdig. At doon, magkakasama-sama sa piling ng Diyos sa bayang banal. Para wag lang magkahiwalay magpakailanman. Kaya bago kayo umuwi, sabihin na ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong karaingan ngayong narito siya. Apuhapin ninyo siya. Magpakaawa kayo sa Kanya. Hindi ko alam ang mga suliranin ninyo, pero ang alam ko ano man yan. Kaya po ng Diyos na lunasan. Kailangan lang sa atin itiwala, pag-asa, pananampalataya. Ama, huwag mong pababayaan ng mga anak mong ito. Pagka sila malinis ng landas, tapikin mo agad. Hilahin mo, ibalik mo sa iyo. Pag sila'y manghihina at kukulangin ng lakas, bigyan mo sila ng pag-asa. Itulak mo sila para sila'y makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang takbuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang pipitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng paghukom. Kaya, kung sakaling mga kapatid, nasa dilim ang mundo ngayon, ang panahon natin, pataas pa ng pataas ang presyo ng bilihin. Wala nang magawa ang gobyerno. Hindi ko na masisi ang gobyerno sapagkat ang iba hindi na nila kasalanan. Maaaring ang kasalanan nila yung pagnanakaw ng iba sa kabangyaman ng pamahalaan. Pero yung kalamidad, yung mga natural na pangyayari, hindi nila kayang awatin niya. Kaya pagka nasira ang pananim, pagka nasira ang mga ani, talagang mawawalan ng pagkain. Pero pakinggan ninyo ang pangako ng Diyos sa inyo. Kung sakali bang nagngangalit ang kadiliman ngayon sa mundo, ano po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga hinira? Sa Gisat 11 ng Isaiah 58. Sisilay ang inyong liwanag sa gitna ng kadiliman, at ang inyong gabi ay matutulad sa katanghaliang tapat. Lagi kayong papatnubayan ng Panginoon. Tutugunin niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa isang sigang na lupain. Bibigyan niya kayo ng kalakasan. Matutulad kayo sa isang hardin na laging dinidilig, tulad ng bukal ng tubig na hindi natutuyuan ng agos. Ano po ang pangako ng Diyos sa mga nabubuhay ng mga lingkod niya sa isang sanglibutang napakadilim? Ang sabi ng Diyos, pasisilayin ko ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman, at ang iyong gabi ay matutulad sa katanghaliang tapat. Bakit? Papatnubayan kayo ng Panginoon. Tutugunin niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa isang sigang na lupain. Bibigyan niya kayo ng kalakasan para kayo ang hindi matulad sa isang hardin na dinidilig lagi ng bukal ng tubig. Ano ibig sabihin? Malapit na si Jesus na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yun ang liwanag na ating hinihintay. Kaya kami na parito ng kapatid para sabihin sa inyo, ano man ang mangyari, huwag kayong mawawala sa bayan ko. Pagkupain ninyo ang lahat ng mga titisi. Pagkasasamba kayo, didiligin kayo ng Diyos ng kanyang mga salita para kayo lumakas, para kayo sumigla, para huwag kayong mawala ng pag-asa. Para sa mga kapatid natin na inabot ng matinding kapahamakan, na wala ng kabuhayan, na wala ng tahanan. Kapatid, maski na mayaman ka pa, pagdating ng kamatayan, maiiwan mo rin yan. Pareho lang. Pero ikaw, nakahihigit, sapagkat si Jesus, abalang-abala, inihahanda na ang kalalagyan mo. Sabik na siyang kunin ka. Sabik na ang Diyos na mayakap ka.
para dalhin ka sa tunay na bayan, sapagkat ikaw ang nagtagumpay. Ikaw ang nagtagumpay sa lahat ng tiisin, pag-uusig at lahat ng kapigatian. Karapat dapat ka na tumahan sa bayang banal. Kaya sa pagkakataong ito, nais kong hilingin sa Diyos. Alam kong narito siya ngayon at inaakuhap niya kayo at sinasabi niya sa inyo, anak, huwag kang bibitiw sa akin. Huwag, patunayan mong mahal mo ako. Hinihintay kita. Hinihintay ka na ni Jesus na iyong tagapagligtas. Ang hihilingin ko naman sa Ama, maawa ka sa anak mong ito. Kawaan mo sila, hanggang sila inaabot na ng matitinding bagaban. Hinihiling ko lang sa iyo ang iyong alalay, ang iyong lakas. Tignan mo mga anak mong ito, matagal na sila sa iglesia, marami na silang dinaanan. Gusto nilang patunayan, Ama, sila'y sa iyo, hindi sila hihiwalay sa iyo. Pero sa paglalakbay nila sa mundo, inihiling ko naman sa iyo, Ama, huwag mo silang iiwan, huwag mo silang pababayaan. Lalo na ang mga ama na naghahanap ng ikabubuhay. Ituro mo sa kanila ang dapat nilang puntahan. Ang mga inasatahan ng pagpalain mo ang sambahayan, pagpalain mo ang kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng katiwasayan. Hindi naman sila humihingi ng marami. Ang hinihingi lamang nila yung sapat para sila makarating sa iyo at sila huwag mawalay sa iglesia. Mga kapatid, pagkakataon na ninyo ngayon na narito ang Diyos, huwag kayong mag-atubili, sabihin niyo sa Kanya, mula sa inyong puso, Ama, ito ang problema ko, maawa ka sa akin. Ang mga may sakit, Ama, pagalingin mo naman. Ang mga may kapansanan, bigyan mo pa ng buhay. Ang mga nanghihina ng mga may tungkulin, dahil sa matatanda na ang edad nila, tulungan mo sanang bago malagot ang hininga. Yakap-yakap pa rin nila ang kanilang karapatan. Tumayo kayo tayo ito'y nananalangin. Ipananalangin ko kayo sa Ama. Ama namin Diyos, narito na ang mga anak mo. Hindi sila nag-aalinlangan. Ikaw ang Diyos natin. Tunay ang iglesia ito. At ngayon narito ka sa aming kalagitnaan para i-Diyos mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong Espiritu upang siyang makapag-atay sa amin sa iba yung patapatan sa iyo.